Magandang araw mga ka-midnight at maraming salamat po sa mga sumuporta at patuloy na nagtiwala sa ating channel at sa ating mga storya. At sa loob nga po ng lagpas 4 na buwan na pakikipagsapalaran natin sa channel na ito at sa platform na ito ay malugod ko pong ibinabalita sa inyo na sa wakas nagawa na po nating makabalik sa partnership dito po sa platform at sa ngayon nga po ay mag-uumpisa ng muli na mag-generate ng, alam nyo na, nang sa gayon ay masuportahan po ang ating mga araw-araw na paglikha ng storya. Kaya naman po sa mga ka-midnight natin na patuloy at hindi nagsawang suportahan ng ating channel at ako po bilang inyong lingkod at narrator, taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyo na hindi nyo po akong iniwan dito sa mahabang paglalakbay. Ganon din po ang hindi nyo pag-iwan sa ating mga bidang antingero dito sa ating channel. Medyo matagal-tagal po yung ating binuno upang makabalik. Imagine 4 months na nawala po tayong nakukuha mula dito sa channel natin maliban sa mga papuri at mga moral support na natatanggap mula sa inyo at sa mga iilan nating behind the scene supporters na nasa panahon na nasa baba po tayo o lagapak po tayo ay hindi po tayong binitawan at patuloy na sinuportahan tayo. Kaya naman po maraming salamat sa inyo at alam nyo na kung sino-sino kayo. Hindi ko na po i-mention dito at baka mas sumikat kayo kaysa sa akin. Pero kidding aside, worth it po yung ginawa nating pagtsatsaga sa paglikha ng kwento dito. At alam nyo naman po, siguro na sa maraming paglalakbay natin, hindi lamang dito sa Midnight DJ ay nagawa nating mapatunayan ang bond o ang tibay ng pagsasamahan natin bilang narrator at listeners ng ating mga channel. Ganyan pa man mga ka-midnight, ipagpapatuloy natin at hindi tayong titigil tungkol sa ating paglikha ng mga storyang kagaya nito. At kagaya nga ng alam nyo na kung ang ilan sa inyo ay nakasubscribe sa ating isa pang channel na Sir Ibarra Horror Hour, ay naroon na pong inilapag natin ang umpisa ng Ang May Akda. Meaning to say po, ay uumpisahan na rin po natin ang tuloy-tuloy na paglikha noon upang nang sa gayon ay makabalik na rin po siya sa pagiging partner po ng platform na ito. As all of you already knew na every other day ang upload natin dito. Kaya po sa mga gustong humabol at gustong maumpisahan ang May Akda, mangyaring hanapin nyo na lamang po ang Sir Ibarra Horror Hour. Isa po natin yung channel na sa around 4,000 yata yung subscribers. Sa ganong kaparaanan po ay kapag wala ditong istorya, since alternate ang ating upload, maaari kayong magtungo doon upang mapakinggan nyo ito. At ngayon naman po ay dumako na tayo sa kwento natin sa gabing ito. Kagaya nga po ng natatandaan nyo na, sa ating nagdaang kabanata ay nagawa ng malampasan nitong sila Zen ang unang bahagi ng kapatagan ng mga halimaw. Nagawa nilang matunghayan kung paano ba ang sistema o pamamalakad ng mga namumuno sa guild house sa bawat estasyon na maaari nilang madatnan o matungo. Ngunit sa kabila nito, sa kabila ng mga tulong na naibigay nila sa ilan sa mga manlalakbay na naroroon, nahaharap sa tunay na peligro ang ating mga manlalakbay dahil nga po sa ikalawang bahagi ng kapatagan. Agad silang sinulubong ng mga problema. Isa na po dito ay ang kakaibang klima, ang malamig at nagyayelong kapaligiran ng ikalawang bahagi. Maliban pa doon ay ang hindi inaasahang abnormalidad kung saan nga po ay nailantad o nakita nila, nasaksihan nila ang isang kahel na uri ng halimaw. O kung matatandaan nyo po sa hierarkiya ng mga halimaw na naroroong posible nilang makasalamuha o makasagupa, ang mga halimaw na may kahel na aura at mga mata, ang pinakamataas o pinakamalakas na uri ng mga halimaw na maaari nilang makasagupa doon. Sa madaling sabi, hindi normal ang kaganapang iyon dahil kung tutuusin, dapat ay mga nasa antas ng ikalawang bahagi lamang ang dapat na naroroon. Mga bughaw, berde at iba pang uri ng mata maliban sa pula, lila at kahel. Dito ay nakasalamuha din nila ang ilan sa mga veteranong manlalakbay na naroroong nagpapagala-gala sa ikalawang estasyon o ikalawang bahagi ng kapatagan. Ngunit nananatiling katanungan,
ano nga ba ang tunay na interes nila o pakay dito sa ating mga bida. At hanggang saan ang makakayang gawin ng ating mga antingero sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Kaya mga ka-Midnight, atin pong huwag kakaligtaan ng pag-iiwan ng like at comment sa video na ito dahil ito ay parte ng napakahalagang bahagi ng ating channel upang patuloy po tayong mairekomenda sa marami pang tagapakinig. Kung bago ka pa lamang sa ating channel naman ay mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan ang pindutin ng all sa notification bell icon nang sa gayon manatili kayong updated sa ating mga istorya. Dumako na tayo sa ating kabanata sa gabing ito. Hay! Grabe! Ang laki pala nitong kunehong to, ano? Akala ko kanina nung sinugod namin maliit lang siya. Nonoy, tingnan mo, ang tataba ng hita. Alam mo, hindi akong nagsisisi na inatake natin to. Abay, akalain mo yun, ang dami pala nilang nagtatago doon. Yung mga patusok-tusok pala yun. Akala ko mga tinik na bato. Abay, mga sungay pala nila yun. Oo nga Kuya Kulas, ang dami pala nila, parang isang buong barangay. Alam nyo, yan ang isa sa pinakamasustansya at pinaka-aasam na makuha ng mga manlalakbay dito sa ikalawang bahagi ng Kapatagan. Ngunit hindi lahat nagpapasyang kainin ito at lutuin. Bakit naman po? Susi sila? Ayaw nila ng karne nito? Kabaliktaran, gustong gusto nila ang karne ng demonyong kuneho. Kaya nga lang, mahalaga ang bawat parte ng katawan nito. Mula sa kanyang sungay hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga kuko sa paa ay napapakinabangan at mahal na kinukuha ng mga mangangalakal at mga mayayamang pangkat ng mga manlalakbay. Dahil ang mga parte nito ay ginagamit sa paglikha ng kanilang mga kinakailangang sandata at kagamitan sa paglalakbay dito sa Kapatagan. Maliban pa doon, ang katas ng kanyang karne, maging ang langis na nagmula dito, ay mahalagang kagamitan o kasangkapan sa paglikha ng mga panggamot, pagpapahilom sa mga sugat at pinsalang natatamo nila sa maraming pakikipaglaban. Sa makatuwid, masasabing isang naglalakad na kayamanang ginto ang mga demonyong kuneho. Kaya nga, imbis ng kainin kahit labis na ang kagustuhan ng mga nakakahuli nito, mas pinipili nilang lunukin na lamang ang kanilang pagkatakam at piliin ang mas praktikal. Ang ibenta ito sa mga mas mayayaman, mas malalakas at maimpluwensyang manlalakbay na nasa antas ng ginto pataas. Shims! Grabe naman yun! Para namang ang hirap pala ng buhay dito ng mga manlalakbay. Parang araw-araw kailangan nyong makipaglaban para lamang makakain. Nakataya ang buhay nyo sa kamatayan o sa pag-survive. Hindi nyo bang naisip na bumalik na lang doon sa mundo natin? Ba mas madali doon? Maghalo ka na lang ng simento o magtinda ka ng balot o fishball. Mas mataas pa nga ang kita nun. Alam mo ba, yung nakita ko doon, nung nakausap kong si Manong Fishball, ay mas talo pa yung mga nagtatrabaho sa opisina pagdating sa kita niya. Akalain mo yun, katumbas ng 3 taong nagtatrabaho sa opisina ang kinikita niya sa isang araw. Petiks-petiks pa siya. Hawak niya pang oras niya. Wala pang CCTV, wala pang chismisan, wala pang maninira sa kanya. At maliban pa doon, abay, napakarami daw niyang nakikita mga chika bebe na naroon sa labas ng eskwelahang pinagtitindahan niya. Come to think of it, alam mo, kung hindi akong manlalakbay at kasama tong sila paring Zen, baka tindero din ako ng fishball at palamig. Hayahayang buhay ng mga ganun, sipag at tiyaga lang at diskarte. Abay, hindi mo na kailangan ng amo. Alam mo, maliban sa ito ang aming hanap buhay, ito rin ang aming kapalaran. Mas pinili namin ang umalis sa ating daigdig at manatili dito sa mundo ng kaluluwa at panahon sa kadahilan ng wala na kaming makita pang sabihin na nating silbi namin sa mundong iyon. Batid nyo naman siguro, papalala na ng papalala ang sandaigdigang kinabibilangan natin doon. Isa itong kanser na mahirap ng gamutin. Sa bawat paglipas ng panahon, papabagsak ng papabagsak ang lipunan. Papahirap ng papahirap ang sangkatauhan. Kahit sabihin mong umuunlad ang teknolohiya at karunungan ng maraming tao. Ngunit
dapat ay huwag kayong magbulag-bulagan. Papalala ng sitwasyon doon at hindi maglalaon ang sariling pagkaganid ng mga tao at ng mga namumuno dito ay ang siyang mismong sisira sa sibilisasyon. Hindi na ako magtataka pa kung isang araw kapag bumalik kami doon, wala ng tao pa ang nabubuhay ng normal. Wala ng mga komunidad at wala ng sibilisasyon. Hindi kumpara dito. Bagamat magulo, marahas, mahirap mamuhay, ngunit mas malaki ang tsansa na magkaroon ng mas mapayapa at ligtas na buhay dito kumpara doon. Lalong-lalo na kung ang pamilya na ang pinag-uusapan. Tama. Ibig mong sabihin nandito ng pamilya nyo? Oo, andito na talaga. Inilipat na namin dito. Habang kami ay ibinubuwis ang buhay dito sa kapatagan upang kumita, upang magkaroon ng hanap buhay. Mapayapang namumuhay naman ng aming mga pamilya sa mga kabayanan. Depende sa antas ng pagiging manlalakbay mo ang magiging estado ng pamumuhay ng iyong pamilya. Tama. Ang mga nasa kagaya naming pilak, papapasok ng ginto, ay masasabing desente na rin ang buhay ng pamilya. Hindi nang nagugutom at hindi nang nag-aalala pa para sa kanilang kinabukasan. Hindi nang nanganganib na may kakainin ba o wala sa dulo ng araw. Masasabi kong sa terminolohiya nga natin, middle class ang aming pamilya. Hindi mahirap, hindi naman ganong kayamanan. Hindi mahirap, hindi naman ganong kayaman pero maayos at desente. Maski na ang mga nasa tansong, antas, ay masasabing mas desente ang buhay kumpara sa mga mahihirap doon sa ating mundo. Isa lamang sa aming pamilya ang maghanap buhay bilang manlalakbay at mandirigma dito sa kapatagan. Buhay na ang buong angkan. Nga, isipin mo na lamang kung ano ang marangyang buhay na tinatamasa ng pamilya ng mga nasa ginto papataas, lalo na ng mga nasa diamante. Nako, panaginip, pangarap, isang napakagandang pantasya ang makarating doon. Dahil maliban sa mga nakukuha nilang yaman at mahalagang bagay sa kapatagan sa kanilang paglalakbay, nakakatanggap ng suporta mula sa namamahala ng mundong ito ang pamilya ng mga mandirigmang nasa ganoong antas dahil sa pagpapanatili nila ng kaayusan at pagpigil sa mga malalakas na halimaw na makarating sa kabayanan. Masasabing ang mundong ito ay mas maagang bersyon ng ating daigdig. Dahil nakatitiyak ako, ayon sa kasaysayan ng ating daigdig, ng aming pinagmulan, noon ay mapayapa din ang ating mundo. Maayos at may pagkakapantay-pantay na sa kalaunan, sa mga nagdaang kapanahunan, lang mas lalong naging madunong ang mga tao at mas naging ganid. Doon nagumpisa ang pagkakawatak-watak, ang hindi pagkakapantay-pantay, at ang pagkakanya-kanya. Masasabing maaaring ang daigdig na ito ay nasa early stages pa lamang ng development, kaya ganoon na lamang kapayapa. Pero sana, ang mga taong nagtungo dito ay mas lamang ang populasyon ng kabutihan ng nais. Hindi katulad ng mga kauri ni Kapitan ng una naming nakasalamuha. Naganid, pawang sariling interes lamang ang nais at kapahamakan para sa iba at sa mga inosente. Sana nga po, lahat ay kagaya nyo na ang ibig lamang ay kapayapaan, ang mamuhay ng tahimik, ang mamuhay ng marangya. Hindi na natin maiaalis yan. Ano mang sulok ng kalawakan, saan mang daigdig tayong mapunta, meron at merong mga individual ang ibig na makalamang sa kanilang kapwa. Tila hindi na maiaalis yun hanggat naidisenyo tayo bilang mga nilalang. Pero tama ka, mas mainam dito. Maaaring 100,000 taon hanggang 1,000,000 taon pa rin ang kakailanganin o lilipas bagong marating ng daigdig na ito ang parehong estado ng mundong pinanggalingan nyo. Pinanggalingan natin. Hindi naman ako mabubuhay ng 1,000,000 taon kaya ayos lang sa akin yun. Enjoy ko na lamang kung ano ang buhay na meron kami ngayon at ang pakikipagsapalaran
at pakikipagkaibigan na nararanasan namin dito sa Kapatagan. Malalim ang usapan na tila bang tumatakbo ito sa usaping panlipunan. Ngunit magkagayon pa man, hindi na kaila at hindi na lingid sa kaalaman itong sila Zen na iyon naman ang ugat ng lahat. Kung gaanong kabuti, kung gaanong kaayos ang pamamalakad ng isang lugar, mapa maliit na baryo man yan o malawak na syudad, nakadepende sa kung paano itong pinapatakbo o pinangangasiwaan ng mga namumuno dito ang magiging kondisyon ng mga naninirahan. At lalong-lalo na ang magiging aksyon ng mga narirитong namumuhay. Kung mabuti ang pamumuno, kung mabuti ang daloy ng pamumuhay ng bawat individual at hindi nakakaranas o hindi nag-iisip ng hindi pagkakapantay-pantay ang bawat isa sa mga naroroon, mapayapa ang kanilang pamumuhay, kagaya ng inilarawan nitong si Abner. Subalit kabaliktaran ang maaaring mangyari sa isang lugar kahit pang iilang residente lamang ang namumuhay. Kung mismong ang mga namumuno dito ang sumisira sa kanilang komunidad. Batid ni Zen, iyon ang ugat ng mga kasamaan sa bawat lugar na pinupuntahan nila. Iyon ang ugat ng mga kapahamakan at peligrong maaaring mangyari sa bawat individual. Ngunit nabasag ang kanilang usapan at ang takbo ng kanilang palitan ng mga kuro-kuro nang naroroong nakarinig sila ng malakas na pagsigaw sa di kalayuan. Isang sigaw ng tila bang labis ang galit at bangis. Matapos iyon ay nakita nila ang napakalakas na kahel na aura na para bang animoy sumusunog sa isang parte ng kagubatan. Ito ang aswang na kahel na tila bang naroroong may mga nakaharap na mga individual o manlalakbay dahil nga sa palitan ng mga puwersa. Dahil nga sa palitan ng tila bang mga pag-atake, maririnig ang mga sigawan ng ilang tao na naroroong tila bang nagtutulong-tulong upang maaaring mas tamang sabihin na manatiling buhay laban sa aswang na ito. Mukhang malapit lang pala dito yung kahel na haswang. Mabuti na lang at hindi tayong nakita noon. Mabuti hindi tayo naamoy. Hindi ba pag mga haswang, maaamoy tayo dahil sa talas ng kanilang mga elongs? Anong gagawin natin? Kailangan ba natin silang tulungan? Hindi tayong mararamdaman dito dahil dito sa mga gamit naming talisman. Tama kayo. Ang mga karunungan namin bilang mga albularyo sa ating daigdig ay nagamit namin dito. Ngunit mas mainam at mas epektibo dahil na rin sa kakaiba ang mga nariritong kasangkapan na maaari naming magamit sa paglikha ng talisman. Ang mga nakikita niyong nakapaligid sa atin na naglalabas ng mga mahinang usok ay ang talisman na nagtatanggal at nagkakansela ng amoy ng anumang nilalang na nasa loob nito. Sa madaling sabi, kung hindi tayong makikita dito ng aswang na yon, hindi niyang maaamoy ang ating presensya. Ngunit para sagutin ang iyong katanungan, kung kailangan nating tulungan ang mga nakikipaglaban doon, pasensya ka na. Wala sa bokabularyo namin ang pagiging martir. Marahas ang kapatagang ito. Kapag naging matulungin ka, maawain o pusong mamon, ikaw ang unang babagsak at mamamatay. Huwag niyo sana kaming makita bilang masasama at makasarili. Subalit, may mga pamilya kaming umaasa sa amin. May mga anak kaming nag-aantay sa aming pag-uwi sa bawat pagtapos ng misyon dito. Kaya iyon ang prioridad namin. Bago ang iba. Dahil hindi kaming hipokrito na tumutulong sa ibang nilalang nang hindi namin magawang tulungan ng aming mga sarili at ang aming mga mahal sa buhay. Hindi kaming malalakas, hindi kaming makapangyarihan kagaya ng mga diamanteng manlalakbay. Kung ano lamang ang kaya namin, yun ang ginagawa namin. Kung sino ang kaya naming tulungan sa abot ng aming makakaya at abilidad, yun lamang ang aming tutulungan. Ngunit, mga kaibigan, kahel na aswang ang kalaban nila. Pinakamataas na ang kulay pulang aura at mata na nakalaban namin na halos umubos sa aming pangkat. Hanggang doon lamang ang aming kakayahan. Alam namin ang aming limitasyon at hindi kaming lalampas doon. Hindi ko
maipapayo na tumulong kayo. Batid ko, liban sa inyong titulo bilang mga pilak na manlalakbay ay higit ang inyong karunungan at kalakasan. Hindi nyo iyong maililihim sa amin sa maikling obserbasyon na nagawa ko. Matanda na ako. Marami na akong nakasalamuhang individual. Kaya alam ko kaagad kung may inililihim ang isang individual, lalo na kung grupo. Alam kong malalakas kayo, subalit hindi nyong gugustuhin na dito pa lamang sa ikalawang bahagi ng kapatagan ay maipakita nyo na ang inyong kalakasan at ang inyong mga kakayahan. Dahil hindi lamang ang halimaw ang kalaban nyo dito, kundi ang iba pang mga manlalakbay na naroroong ang pakay ay maging malakas sa lahat. Hindi naman sa nilalahat ko pero marami ang nag-aabang sa inyo dito. Marami sa mga manlalakbay na veterano ay ang tanging pakay ay pabagsakin ng mga baguhan at ang makuha ang kanilang mga kagamitan bilang karagdagan sa kanilang kalakasan. Kaya kung makikinig kayo sa payo ko, huwag nyo nang subukan pa ang magpakitang gilas dito. Manatili kayong mapagpakumbaba. Kumilos kayo ng tahimik at mapayapa hanggang sa marating nyo ang inyong pakay, ang ikalimang estasyon. Mahaba-haba ang paglalakbay na gagawin nyo. Minsan ko na sinubukan ang makatawid dito sa ikalawang estasyon, subalit alam kong hindi ko kaya. Alam kong hanggang dito lamang ako sa ikalawang estasyon, kaya dito lamang ako mananatili. Isa pa, maayos naman ang buhay ng aking pamilya sa ginagawa ko dito. Pero kayo, dahil sa balak nyo pa rin bumalik sa daigdig natin, hindi nyong dapat isakripisyo ang mga buhay nyo para sa mga individual na umiiral dito. Tandaan nyo, dumadaan lamang kayo dito sa daigdig na ito, hindi para manirahan kundi maglakbay lamang. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso at isipan ng bawat individual sa grupo nitong si Zen. Napukaw ang kanilang atensyon at namulat sa katotohanan o realidad ng buhay sa daigdig na iyon. At tama itong si Mang Abner. Hindi kaduwagan at hindi pagiging madamot ang hindi pagtulong sa ilang individual na nangangailangan ng tulong nila. Ito ay upang maipreserba rin ang sarili nilang kaligtasan. Naunawaan nila ang ibig sabihin nitong si Mang Abner at halatang nagsasalita ito mula sa kanyang karanasan. Hindi nang masabi nitong si Zen kung ilan ng kaibigan o kasamahan nitong si Mang Abner ang nakita niyang namatay sa kanilang paglalakbay. Kaya batid ni Zen, tanging kabutihan lamang nila ang iniisip nitong matanda. Bagamat hindi silang nakatitiyak kung tunay na kaibigan nito o tunay na mabuti ang intensyon sa kanila, subalit ang mga salitang binitawan nito ay totoo. Mawalang galang na pero sumasang-ayon ako dito kay Abner. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan nating tulungan ng lahat ng nangangailangan. Dahil kagaya natin, choices nila ito. Pagpapasya nila ang magtungo sa kapatagang ito. Pagpapasya nila ang paglalakbay sa mundong ito. Kaya naman hindi tayong accountable sa kanilang kaligtasan at pananatiling buhay. Dahil maliban sa kanila, maaaring milyong-milyong tao ang nangangailangan din ng parehong tulong. Kaya naman, hindi karuwagan, hindi kapabayaan at hindi pagiging madamot kung ipepreserba natin ang sarili nating mga kaligtasan. Sang-ayon ako kay Sir Ed at kay Abner. Prioridad natin ang matiyak na makabalik tayo ng buhay sa ating mundo dahil mas may mga mahalagang individual ang umaasa sa atin at sa ating kaligtasan upang magawa nating maisalba ang kapayapaan ng ating sariling daigdig. Ang mundong ito ay malayo sa atin. Mas nakakaingit nga ang pamumuhay ng mga naririto. Mas kawawa ang ating daigdig. Mas kawawa ang mga komunidad na naroroon dahil na rin sa talamak na kaguluhan at lantarang pang-aagrabyado ng mga namumuno at makapangyarihan sa mga mas mabababang nilalang. Kaya naman Zen, kung ibig nyo ang tumulong, hindi namin kayong pipigilan. Subalit sana, isaalang-alang nyo ang kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay. Mga taong malalapit sa inyo. Ang mga taong ibig nyong makitang muli ang ngiti. Iyon ang ating prioridad.
Nauunawaan namin kayo at huwag kayong mag-alala. Batid ko rin ang kasagaran ng ating kakayahan sa kasalukuyan. Kailangang makilala natin ang sarili nating mga limitasyon. At sa pagkakataong ito, masasabi kong hindi pa natin kakayaning kaharapin ang isang nasa antas ng kahil na kapangyarihan ng mga halimaw. Naramdaman nyo naman siguro kung ano ang peligrong maaaring maidulot sa atin ng aswang na yun nang lumapit siya sa kuwebang pinagkakataguan natin. Bukod pa doon, ang orang pinapakawalan niya ngayon ay labis-labis. Maaaring magawa nating makalaban siya. Maaaring magawa nating ibagsak siya. Subalit, maaaring ilan din sa atin ang malagas. At iyon ang katotohanang ayokong piliin. Iyon ang kapalarang ayokong marating. Babalik tayo ng buo at walang nababawas. Kaya naman, labis na pag-iingat ang kailangan natin dito. At bawat pagpapasya ay kailangang mapagkasunduan ng lahat. Hindi lamang ng isang individual o ilang individual sa atin. Kailangang magkasundo tayong lahat sa lahat ng desisyong gagawin natin. Dahil magkakasama tayong pumasok dito, magkakasama din tayong lalabas. Alam mo paring Jimeno, kaunti na lang talaga. Iisipin kong kakandidato tong si Paring Zen. Bigla na lamang naging matuwid at mabait. Bigla na lamang isinasaalang-alang ng kaligtasan natin. Hindi kaya gusto niyo tumakbong mayor dun sa syudad natin? Ano ka ba pa rin, Kulas? Alam mo naman hindi siya mahilig sa exposure. Alam mo naman na ayaw niya ng kaguluhan at maraming tao na nang aabala sa kanya. Kaya that's very impossible. Suntok sa buwan ang pinagsasabi mo. Pero alam mo, may point si Among Zen. Mas mabuti na nawag na nating pakialaman pa ang mga business ng ibang nilalangs dito. Isa pa, totoo naman, di ba? Silang nagpasya na pumasok dito sa kapatagan knowing the fact na maaari silang mapahamak dito. O di ba? Kung tutulungan natin sila, para na rin natin silang konensente sa kanilang mga maling desisyon. Tama si Jimeno. Kaya naman kayong dalawa, Nonoy, Kulas, wag na kayong magpumilit pang tumulong. Alam kong gusto nyong maisalba lamang ang buhay ng mga nakakaawang individual na nakikipaglaban sa kahil na aswang. Pero mas ikonsidera nyo ang kaligtasan nating lahat. I know. Di na kaming magpupumilit na makipagtulungan doon. At saka, busog pa kaya ako. Maliban pa doon, nangyayari naman yan sa iba't ibang sulok ng daigdig nito. At sigurado ako, marami ang mas nangangailangan pa ng tulong. Pero, sabi nga nila, prioridad natin ang makabalik sa ating daigdig ng ligtas. Marami pa tayong espesyal na uri ng taong kakalabanin doon. Mga kampunitantan. At saka yung mga Los Termos na yon. At saka, magpapakitang gilas pa kaya tayo sa mga alimangos. Ewan ko lang kung anong magiging reaction nila kapag nakita nilang nagtataglay tayo ng pantasmal abismal. Oh yeah, dapat makompleto pa natin yung mga palamuti sa ating katawan. Tingnan mo, gusto kong magkaroon ng porcelas, gusto kong magkaroon ng kompletong accessories para naman mas solido ang aking kakayahan. Sa tingin nyo, makakakuha kaya tayo ng pantasmal abismal na mga gantong ori? Mga hikaw at singsing? Nangangarap ka na naman, Kulas. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng panday na si Mang Clavio, di ba? Pwera na lamang kung siya ang lumikha. Wala tayong matatagpo ang nasa antas ng pantasmal abismal na mga kasangkapan dito sa kagubatan. Oo, at maaari tayong makakuha ng mga kahel na antas ng mga palamuti sa ating katawan, mga alahas. Pero ang katangian nito ay mananatiling pantasmal lamang. At kaiba pa sa mga mas mataas na antas ng kakayahan at katangian ng mga sandata at kagamitan. Kagaya nitong taglay ni Fred na kahel na singsing. Maaring labis ang lakas nito, subalit umpisa pa lamang yan o panimula ng uri niyan. At kailangan pa yang ipanday at linangin upang mas mailabas ang kakayahan. Ang katanungan na lamang, saan at sino ang maaring gumawa? Tama kayo, dahil ayon kay Clavio, ang mga nasa kahil na uri ng pantasmal na kagamitan na natatagpuan dito sa kagubatan ay lampas na sa kanyang kakayahan. Hindi niyang kayang pandayin patungo sa abismal ang singsing nitong si Fred dahil mas mataas na ito sa kanyang karunungan. Sa makatuwid, kahit pang makuha natin at makumpleto ang mga kahel na uri ng pantasmal na kagamitan at sandata, mananatili ito sa kasalukuyang estado kung walang panday o individual na may kakayahang malinang ito patungo sa ibang uri
Nagpatuloy ang kanilang usapan at pakikiramdam. Nagpatuloy ang kanilang pakikinig sa mga hiyawan, mga pagmamakaawa, sigawan ng kabangisan at palitan ng mga puwersa at kapangyarihan. Bagamat hindi silang sanay dito at hindi komportable na walang ginagawa, ngunit kailangan nila itong tiisin at kailangan nilang lunukin dahil nga sa hindi nilang kayang kaharapin ang isang antas ng kahil na halimaw. Kalaunan, unti-unti nawala ang sigawan. Naglaho ang liwanag sa di kalayuan at nawala ang presensya ng kahil na aswang. Hudyat ng pagtatapos ng labanan. Ano ang resulta? Walang katiyakan. Walang makakasagot sa kanila na naroon sa loob ng proteksyon. Tanging magagawa nila ay umasa na lamang na nakaligtas ang mga individual na nakaharap ng kahil na aswang. At ang katotohanan at pag-asa na sana ay hindi silang matagpuan ito. Alam nyo, kanina ko pang iniisip ito. Abner, mari bang malaman, bakit kahit pang may pagpipilian kayo upang wag na kaming samahan at tulungan ay naririto kayo at tinuturuan pa kami ng mga bagay na dapat naming malaman sa daigdig na ito at sa kapatagang ito? Posible kayang meron kayong sariling interes at pakay sa amin. Pasensya na. Hindi ko namang ibig sabihin na masasama kayo. Subalit, nakapagtataka lamang at too good to be true na may mga mabubuting kagaya nyo dito sa kapatagang ito. Lalong-lalo na, kagaya na rin ang sinabi mo, mahirap ang paglalakbay dito sa lugar ng yelo. Mahirap ang pagtatagumpay sa bawat misyon. At nakita kong kahit na ang demonyong koneho ay kinikilala nyo bilang isang matinding banta sa inyong kaligtasan. Bakit kayong sumasama sa amin? Alam kong itatanong mo rin yan. Ngunit ang katotohanan ay meron talaga kaming personal na interes. Masyadong mahina ang pwersa namin sa ngayon. Ilan sa amin ang nakain at napaslang ng mga halimaw. At sa kasalukuyan ay wala kaming sapat na pwersa upang manatili hanggang sa dumipas ang daluhong ng bagyo ng yelo dito sa lugar na ito. Daluhong ng bagyo ng yelo sa lugar na ito? Ano yun? Susugod yung mga crush ice? Aba, sagot gulaman na lang ang kulang natin dyan ah. Nagkakamali ka. Ditong biro-biro, ang daluhong ng bagyo ng yelo sa lugar na ito ay isang natural na kaganapan na nagaganap dito 5 beses sa isang buwan. Kung pagbabasehan ang kalendaryo ng ating lumang daigdig. Kapag nangyari iyon, lahat ng nasa labas ay magyeyelo o matatabunan ng yelo. Bago iyon, grupo ng mga halimaw ang dadaan at raragasa sa pagtakas sa bagyong ito. At hindi ba iiwasan na sa kanilang pagtakas ay makakasalubong natin o namin. Kaya naman, ako'y sa pinaka-posibleng kaparaanan lamang para makaligtas. At alam kong ang pananatiling kasama nyo ay magtataas ng tsansa namin na mabuhay. Pasensya na kayo. Sabihin na nating mas nakikinabang kami sa pagsama sa inyo kumpara sa kung ano ang mapapakinabangan nyo sa amin. Huwag mong isipin yun mga Abner, dahil ang impormasyon na mga ibinibigay niyo sa amin ay labis na mahalaga. Hindi lahat ay handang magbigay ng detalye, impormasyon o pagtuturo kung papaanong makaligtas dito at sa mga susunod pang estasyon. Ngunit hindi kayong nagdalawang isip na ituro ito sa amin. Yun lamang ay higit na upang makatulong sa amin. Kaya naman, kung wala kayong masamang intensyon sa aming grupo, kung hindi niyong ibig ang aming pagbagsak, wala kaming problema na manatili kayo hanggang sa lumipas ang tinutukoy niyong bagyo. Tama si Fred. Hindi namang malaking bagay ang kasama namin kayo. Isa pa, mas mahalaga ang mga impormasyon na ibinibigay niyo sa amin at ang mga detalye tungkol sa iba pang manlalakbay at sa mga halimaw na maaari naming makasalamuha at makasagupa. Maliban pa doon, hindi naman kayo nakakaabala. Lalong-lalo na at nakikita kong wala sa inyong aura ang pagtatangka ng masama sa amin. Wala sa inyong pagkatao ang mga agrabyado. Kung meron mang iilan sa inyo, hindi naman kami mag-aalangan na tapusin.
Kaya naman, sabihin na nating fair trade lamang ang pagsasama natin dito. Subalit kung ganun kapeligroso ang sinasabi mong bagyo ng yelo, may nalalaman naman siguro kayong maaari nating pagtaguan o pansamantalang panatilihan hanggang sa lumipas ito. Alam nyo, huwag kayong mag-alala dahil sa ilang araw pa din naman ang lilipas bagong sumapit ang bagyong ito. Bagamat walang katiyakan kung sa direksyon natin itong dadaan, subalit siguradong mataas ang tsansa na madaanan tayo nito. Kung hindi man mismo ang bagyo, ang mga halimaw na tumatakas mula dito. At maraming salamat sa iyo, Zen, at sa inyong lahat, Fred, sa pag-unawa nyo sa amin. Ibig lang namin ang manatiling buhay at makaligtas sa misyong ito at makabalik sa aming pamilya ng buo. Ayos lang yon, mga Abner. Ang mahalaga, importante. At saka, ang sabi ng tatay ko, ang mga taong tumutulong upang makakuha ng pagkain ng kagaya ko, abay mababait talagang tao yan. Tinulungan mo kaming makakuha ng damon yung kuneho. Ibig sabihin, mabait ka. O baka naman gusto mo lang makakain din ito. Parte na yon. Oo nga, matagal na rin namin pangarap talaga makatikim yan. Kahit yung taba lang o maliit na parte ng karne niya. O kaya naman yung sinabawang buto-buto niyan. Masarap at masustansya na yun. Sa tinagal-tagal naming nananatili dito, isang beses pa lang kaming nakakuha ng demonyong kuneho. At pinagparte-parte namin ang benta dito. Hindi kami tumikim kahit ng isang katiting ng karne. Kaya naman, kung makakatikim kami ngayon, isa na sa mga pangarap kong matutupad. Balita. Ayon sa ating mga tao sa loob ng unang istasyon, nagawa ng pumasok ng mga baguhan na tanso at nailipat na sila sa pagiging pilak na manlalakbay at kasalukuyang nasa loob ng ikalawang kapatagan. Ano ba ang gagawin natin sa kanila? Malaki ang tsansa na sila ang mga nakasagupa nila Hipolito. Dahilan upang ilan sa kanila ang masawi at ang kagamitan nila at mga kasangkapan at materyales na nakuha ay nawala. Manatili kayong nagmamanman. Alamin nyo kung nasaan sila at kung sino ang mga kahalubilo. Hindi ba't ang sabi nyo, sa unang istasyon ay nakatanggap sila ng tulong mula sa mga manlalakbay. Maaaring kagagawan ito ni Gabriel. Maaaring ang mga mata niya ay nakatuon sa grupong ito. Kaya maging maingat kayo. Alamin nyo kung saan ang kanilang ruta. Malapit nang sumapit ang daluhong ng bagyong yelo. Maaaring kung meron man silang nakasama sa ikalawang istasyon ay nagbabalak na silang magtago. At iilan lamang ang mga lugar na ligtas para sa kanila. Magpadala kayo ng mga tauhan natin doon at obserbahan nyo ang kanilang mga gawi. Tingnan nyo kung banta talaga sila sa ating operasyon. Dahil kung magkagayon, kailangan nating bunutin na ang ugat habang maliit at malambot pa lamang ito. Susunod, subalit, anong gusto mong gawin namin kung sakasakaling may mga kasamahan sila? Patayin nyo. Kung sino man ang tumutulong sa kanila sa ikalawang estasyon, walang ititira, maliban sa pangkat nila. Patayin nyo kung sino man ang mga veteranong nagtuturo sa kanila. At huwag kayo mag-iiwan ng ebidensya. Masusunod, kaming bahala. Maliban sa kanila, buburahin namin ang lahat. Subalit, Pinuno, ano bang balak mo sa kanila? Bakit bang pinapanatili pa natin silang buhay? Kung may posibilidad na maging banta sila sa ating kaligtasan at sa ating operasyon, bakit hindi na lang na ngayon pa lamang ay ipalapan na natin sila sa mga aswang? Balita namin ay may isang kahil na aswang ang naroroon sa ikalawang kagubatan at nagpapagalagala at nagawa ng pumaslang ng ibang grupo. Masyado pang maaga. Kung totoo ang usap-usapan na nakasalamuhan nila si Clavio, mataas ang posibilidad na nagtataglay na sila o ipinagpanday na sila ng mga pantasmal na sandata. At kung hindi pa ako nagkakamali, maaaring pantasmal abismal ang tangan nila. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Kung sakasakaling marating nila ang ika-4 na estasyon kung saan tayong naroroon, maaaring mataas na ang karanasan at kakayahan ng mga sandatang tinataglay nila. Kapag nakuha natin ito sa kanila, karagdagan nito sa ating puwersa. Ang pinakamalalakas sa ating mga mandirigma ang magtataglay nito at tutulak tayo patungo sa ikalimang estasyon upang kunin ang pwesto
ng mga nagaharing grupo doon. Kaya naman importante na linangin at hayaan silang magkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban at magawang makalampas dahil ang tagumpay ng may tangan ng pantasmal abismal ay nagdaragdag ng kalakasan, kapangyarihan at potensyal sa mga sandata. At sa pagkakataon at oras na makarating sila sa ika-4 na istasyon, natitiyak ko ang kanilang mga sandata ay nasa diamanting antas na. Napakatalino mo talaga, Pinuno. Naisip mo na kaagad yun. Naasahan mo na talaga ang kanilang pagsapit dito. Narinig nyo na ang Pinuno. Panatilihin nyo kung ano ang plano natin. Huwag kayong manghihimasok sa grupo nila. Ngunit paslangin lahat ng tumutulong sa kanila upang mapilitan sila na dalhin ang kanilang kakayahan sa kanilang limitasyon at lampasan ito. Walang ititira maliban sa pangkat nila. Isang pangkat ng mga ginto papatawid sa platinum ng mga mandirigma at manlalakbay. Ang tila bang patuloy na minamanmanan ang pangkat nitong sila Zen. At ang pinuno nito ay labis ang pagkatuso. Bagamat may kakayahan na sila upang sugurin itong sila Zen sa ikalawang kapatagan, na binubuo nga ang kanilang pangkat ng halos 300. Ngunit nakaantabay lamang ang mga ito. Pinipigilan ang pagsugod o pakikipagharap dito kila Zen dahil na rin sa kautusan ng kanilang pinuno. Walang ibang pakay ang pinuno nito kundi ang pataasin ang karanasan ng kanilang mga sandatang abismal nang sa gayon sa oras na sapitin nila ang ika-4 na istasyon ay magiging kompleto na ang kapangyarihan at kalakasan ng mga sandata at kagamitan bago nila itong agawin dito kila Zen. Isang taktika na ayon dito sa pinuno ng mga mandirigmang ito ay magdadala sa kanila sa tagumpay laban sa iba pang mga platinum level at mga diamanting antas ng mga mandirigma. Nang mapahupa na nila ang bugso ng puwersa ng kahil na aswang at matiyak nila na wala na ito sa kanilang kapaligiran o sa lugar kung saan silang naroroon, inumpisahan ng idisarma nitong sila mga Abner ang kanilang mga talisman at naroroong iminungkahi dito kay Zen ang tumulak sila patungo sa kanluran. Sa bahagi kung saan naroroon ang nalalaman nilang yungib o isang kuweba na maaari nilang gawing pansamantalang tuluyan bago pa ang pagdating ng daluhong ng bagyong yelo. Ayon dito kay Mang Abner, maaari silang mangalap ng mga materyales o ng mga kagamitan o mga bagay na maaaring nagmula sa mga halimaw sa paligid ng kuwebang iyon. May iilan silang namataang mga pulang mata at ora ng mga halimaw na nananatili o nangangaso sa lugar ng kuwebang iyon. Kailangan nila itong maubos, kailangan nila itong mapuksa, at kailangan nilang malinis ang buong kuweba mula sa mga halimaw na ito. At ang ilang araw na nalalabi bago ang bagyo ay sapat lamang para sa kanila upang gawin ito. Hindi nang naipagkailapan itong sila Zen ang kanilang kakayahan dahil nga sa tila inaasahan na rin ito ni Mang Abner. Hindi naman kalakasan si Mang Abner. Hindi ring magaling ang kanyang mga kasamahan. Maging ang kanilang mga kagamitan ay ordinaryo lamang. Antas ang mga pantasmal na ordinaryong naroroong maaring mapanday ng mga ordinaryong panday at makuha sa mga halimaw. Ngunit ang karanasan niya, ang kanyang karunungan, ang kanyang diskarte sa paglalakbay at pananatiling buhay sa kagubatang iyon sa maraming panahon ang nagbibigay sa kanya na sabihin na lamang nating advantage o kalamangan kumpara kay Zen. Dahil kahit pang gaano kalakas ng isang individual, kung wala naman itong karanasan, ay wala rin siyang magagawa sa isang marahas na kapatagan na kagaya nito. Doon nga nang sapitin nila ang lugar o ang teritoryo ng sinasabing kuweba na tila bang korte ng isang halimaw na bungo na napakalaki. Makikita ang nagpupulahang mga mata sa kapaligiran. Makikita ang iilang lumilipad na tila bang mga serpiente na may malalaking pakpak. Naroroon din ang iilang gumagapang na mga halimaw na napakalaki ng mga galamay. Ang ilan naman, para bang mga kaluluwa o espiritu lamang na naroroong sa oras sa tumagos sa mga puno ay nalalanta ang mga halamang ito. At oras na madikit ito sa mga may buhay, maging kapwa halimaw nito,
tila bang natatangay nito ang kaluluwa ng halimaw at naroroong nilalapa. Iniiwang walang buhay at tuyo ang anumang madaanan. Hanep, kakaiba naman ang mga halimaw dito. Mga Abner, paano ba natin kakalabanin yung parang kaluluwang lumilipad-libad at lumulutang-lutang? Nakita mo naman, kahit yung parang mga elepante at mga turong halimaw na kulay pulang mata, abay, oras na daanan nila, bigla na lamang parang naging papel na natutupi. Tapos, tinatangay pa nila yung mga kaluluwa. Abay, kapag nalapitan tayo niyan, baka mag-goodbye na tayo sa mga katawan natin. Lalong-lalo na ako, ayokong iwan itong beautiful body ko, no? Huwag kayo mag-alala. Agad kasama natin si Mang Abner. Hindi tayo mapapahamak sa mga kagaya niyan. Di ba, Mang Abner? Tama. Sa pagkakalam namin, ilang beses nang nakasagupan ni Mang Abner yan nang magtungo siya sa ikatlong estasyon kasama ang ilan sa mga datihan niyang kasamahan. Uga. Sisiw na lang yan sa atin. Sa tulong ni Mang Abner at sa turo niya. Masyado naman yata kayong bilib sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, Kulas. Dahil ang mga parang multo at kaluluwang halimaw na yan ay tanging naaakit lamang sa mga kapwa nilang halimaw. Eto, kunin nyo ang mga baryang ito. Ano naman to? Token? Ano? Susuhulan natin yung mga kaluluwa na yan? Hindi. Ang mga baryang yan ay magsisilbing panangganyo. Gawa yan sa pilak. Hindi lumalapit ang mga kaluluwang halimaw na yan sa pilak na mga kagamitan. At ang mga eneriyang pinapakawalan ng mga pilak na ito ay parang apoy na nakakapaso sa kanila. Kaya naman, hanggat nasa sa inyo yan, wag na wag niyong bibitawan. Hindi kayong lalapitan ng sino man sa kanila. Ayos! Sabi na nga ba't maaasahan ka, Mang Abner eh? Oo nga pa rin, Kulas. Sa dinami-dami nga ng mga nagkasalamuhan natin mga person, parang isa pa lamang siya sa very few na nabanggit mo ng tama ang pangalan, di ba? Hindi ko napansin yun ah. Ganon ba yun? Oo, napansin namin yung lahat maliban sa'yo. Lahat na lang mali ang tinatawag mo sa mga pangalan. Pero ito si Mang Abner, hindi kang nagkamali ni single time. Tama na mga usapan nyo. Mabuti pa'y gawin na natin ito. Mang Abner, ano ba ang una nating kailangang mapunteriya dito? Pabor sa atin na may mga kaluluwa dito. Hayaan nyo munang bawasan nila ang mga halimaw at manginain sila sa espiritu ng mga nilalang na naririto. Walang magiging laban sa kanila ang mga halimaw na yan maliban doon sa pangkat ng mga lobo na yun. Tika, mga silver wolf? Meron palang ganun? Ayos! Parang ang gandang ipatimbang na mga lobo na yun ah. Mukhang kikita tayo ng paldo-paldo dyan kapag naipatimbang natin ang mga balahibo nilang pilak. Tama kayo. Ang mga lobo na yan ay mga pilak na lobo. Parang mga metal ang kanilang mga balahibo, ngunit mag-iingat kayo. Sa kabila ng kanilang tila bang itsurang hindi mapanganib, oras na umatake sila, pinapakawalan nila ang mga tinik mula sa kanilang mga balahibo na kapag nanuot sa inyong mga katawan, ay magtuturok ito at magpapakawala ng mga lason na agad niyong ikamamatay dahil lason sa dugo ang tinataglay nito. Kaya wag na wag kayong lalapit sa kanila. Hindi kayong papakialaman ng mga pilak na lobo na yan kung hindi nyo silang lalapitan. Tanging sila ang hinding sasalakayin ng mga espiritual na halimaw sa lugar na ito. Inumpisahan nga nila ang pagkilos. Naroong marahan silang dumaan sa maliit ngunit napakalalim na ilog na malakas ang ragasan ng tubig upang matungo ang talon kung saan naman nasa gilid lamang ito ng entrada ng kuweba. Ngunit bago pa silang makapasok, pinigilan sila nitong sila Mang Abner. Sandali lang, huwag kayong dire-diretso. Hindi nyo bang nakikita yung mga hunyango dyan? Asan? Ito, gamitin mo tong salamin. Nang ibigay nitong lalaki kay Kulas ang isang peraso ng salamin at itapat niya ito sa kanyang mga mata. Naroroong nalantad ang parehong mga malahunyangong halimaw na kinain ng kahil na aswang sa unang kuwebang tinungo nila. Naroroon na naman ito sa gilid ng bukana na tila bang iyon ang kanilang mga pwesto
o paboritong pwesto sa panghuhuli ng mga biktima. Diyan silang naglalagi. Tatandaan nyo, sa bawat kuwebang makikita nyo sa kapatagang ito o sa mga estasyon na mga susunod pa dito, maaaring may mga kagaya niyang malahunyangong halimaw ang nagtatagot, nagkukubli sa mga bukana at nag-aabang ng mga papasok dito. At kapag nataon nyo nagising sila, abay, tiyan nila ang kababagsakan nyo. Kaya naman, may papayo ko sa inyo na kahit papano magkaroon kayo ng isa man o dalawa sa mga kagaya nitong kagamitan. Dahil sa gayon, matiyak nyo na hindi kayong makakain ng mga butiki na yan. Inilabas nitong kasama ni Mang Abner ang isang uri ng pantasmal na pana. Napakalaki nito at napakahaba. Makikita din ang tila bang pilak at itim na metal na palaso nito na naroroong ikinarga nitong lalaki sa kanyang sandata. Isa tong arbalista, di ba? Oo, portable. Tingnan nyo kung anong magagawa nito sa dalawang yan. Gising ang mga halimaw na malahunyango na naroroong nakakapit sa mga puno sa gilid ng tarangkahan nitong kuweba o bukana ng kuweba. Marahan silang nagkubli at nilapitan ang mga halimaw na ito. Nanood naman o nanatiling nanonood itong sila Zen sa may distansya at makikita ang dalawang nagtataglay ng tinatawag nilang portable na arbalista na naroroong itinutok ito sa dalawang halimaw. Maya-maya pa ay bigla na lamang bumagsak ang dalawang halimaw at naroroong nakatihaya itong namatay sa pasukan ng kuweba. Ngunit pinigilan ni Mang Abner itong sila Kulas sa pagsugod dito sa mga halimaw dahil nga sa inakala nilang maaring nila itong kunin upang kainin. Subalit maya-maya pa sumugod ang iba pang mga halimaw na nasa loob ng kuweba upang damputin ang mga malahunyangong nilalang. Lumabas mula doon ang isang tila bang napakalaking halimaw na may malaking bunganga na nagtataliman ang mga ngipin. Makikita rin ang tila bang sungay nito na nagliliwanag sa dulo na para bang pang-akit sa mga kalaban. Maihahalin tulad ito sa mga palakang pangdagat. Nakakatakot ang bunganga nito na naroroong ang mga ngipin ay kulay itim na tila bang kinakapitan ng kakaibang uri ng mga nilalang. Maliban pa doon, ang dila nito ay napakalagkit na naroroong pinuluputan ang mga hunyango o ang mga halimaw na malahunyango. Nagmistulang mga insekto lamang ang mga ito at maya-maya ay umurong papabalik sa kuweba ang dambuhalang halimaw. Hanip! Anong uri ng palaka yun? Parang hirap sagasaan sa kalsada nun ah. Oo nga, mukhang yung mga truck ang masisira kapag binangga yun. Manong Abner, paano natin papalabasin yun dyan sa kuiba? Ang laki-laki naman nun. Tapos nakita nyo ba yung dela niya? Parang may mga gloss. Ang lagkit-lagkit. Dumidikit yung mga butiki. Huwag kayo mag-alala dahil may kaparaanan tayo para dyan. Unang bahagi pa lamang ang pagpapabagsak sa mga halimaw na hunyango. Maya-maya lang ay lalabas iyon. Bakit naman lalabas? Dahil maghahanap yun ng maiinom na tubig. Ang mga hunyangong yun ay may kemikal sa kanilang katawan na kapag naihalo sa mga palasong tumama sa kanila, ay lilikha ng tila bang asido sa kanilang katawan na kapag kinain ng sino mang halimaw, makararamdam sila ng labis na pagkauhaw, pangangati, at init ng katawan. At ang gagawin ng halimaw na yon ay lalabas upang lumusong sa ilog na yan. Ang natatanging ilog dito sa lugar ng mga yelo na nananatiling likido. Ngunit huwag kayong magkakamali dahil kapag kayo ay lumubog dyan sa ilog na yan, magiging yelo kayo sa maikling sandali. Hindi nga naglaon, hindi nagtagal ang mga sinasabi nitong si Mang Abner. Naroroong para bang lumilindol na at maririnig ang pagsigaw ng halimaw mula sa loob ng kuweba. Maya-maya pa mabilis itong gumagapang papalabas at naroroong lumusong nga sa kailaliman ng ilog. At sa pagkakataong ang tubig na dumadaloy doon ay hindi makakayang tagalan ng lamig ng sino mang mga halimaw nilalang na may buhay. Kaya naman nang inumin ito ng halimaw na malapalaka, nanigas ang kanyang katawan at dire-diretsong lumubog patungo sa kailaliman. Ayos! 1 down, 2 down, 3 down.
Pwede na ba tayong pumasok dyan? Abner, ayos na to. Wala nang bakas ng halimaw na nasa loob. Nang maya-maya pa ay bigla na lamang may tumagos mula sa katawan nitong lalaki mula sa kaitaasan ng kuweba. Isang malagagambang uri ng nilalang ang naroroong tumama ang kanyang sapot sa katawan ng lalaki, dahilan upang malusaw ang laman nito at naroroong agad na hinatak patungo sa kanyang buwanga. Walang nagawa si Mang Abner. Isa sa mga taong tinulungan niya, isinama niya sa kanyang grupo ang nalagas na muli. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Mang Abner, ni hindi natulala. Inilabas niya ang kanyang sandatang sibat, kinargahan ng kanyang puwersa at agad na ipinatama sa sentrong mata ng malagagambang halimaw. Agad na bumagsak ang gagambang ito, ngunit ng pagbagsak nito, tila bang nabasag ito at naging napakaraming maliliit na bersyon. Bilisan nyo! Akin na yan! Ito na. Bilisan mo! Sindihan mo na! Sindihan mo! Eto na! Teka lang! Oh, ayan! Bigla-bigla na lamang, ang hawak na parabang tubo nitong matabang kasama ni Mang Abner ay bumuga ng kulay itim na apoy. At maya-maya, nang tila bang lumakas ang puwersa nito ay naging kulay puti. Kasabay nito ay itinapat ito nitong mataba sa mga gagambang sumusugod sa kanila. Ang sabay-sabay na nasunog ang mga ito. Ayos na ba? O ayos na, tigil mo na yan. Nakakalungkot. Sinabi ko naman sa inyo, huwag kayong maging kampante sa kapatagang ito. Dahil ang mga halimaw ay nagkukubli lamang sa lahat ng sulok. Mabait na bata pa naman yun. Sayang ang kanyang kabataan. Wala na tayong magagawa dun, Mang Abner. Wala kang pagkukulang. Ibinilin mo na sa amin yun. Naging pabaya siya. Nagkakaawa naman siya. Siya pa lang naman ang inaasahan ng mga kapatid niya at ulila na sila. Huwag kayo mag-alala. Pagbalik natin sa bayan ay hahanapin na lamang natin ang kanyang mga kapatid upang matulungan. Ako nang bahala sa kanila. Mas lalong napahanga itong sila Zen kay Mang Abner. Sa kabila ng kasalatan nito sa kapangyarihan at kakayahan, ngunit nananatili itong mabuti at matulungin sa iba. Nananatiling balanse ang kanyang pagtrato sa mga individual na nakakasama niya. Hindi nilang maiwasan ng malungkot dahil sa kwela ang namatay na kasamahan nila. Masipag, matulungin at maasikaso. Ito ang nagluto ng kanilang mga pagkain. Ito ang nagpresenta upang mauna upang sugurin ang mga kalabang halimaw. Ngunit dahil dito, sa isang saglit ng pagkakamali niya at pagiging kampante, buhay niya ang naging kapalit dito. Kalaunan ay natiyak nila na malinis na ang loob ng kuwebang gagawin nilang pansamantalang base. Agad na inilagay nitong sila Mang Abner ang kanilang mga talisman upang maiwasan na madetermina sila o matukoy ng mga halimaw na naroroon. Nang maitaas nila ito, nag-umpisang ituro nitong si Mang Abner ang kaparaanan upang atakihin ang bawat klase ng halimaw na maaring makaharap nila. Mga halimaw na nagawa ng maobserbahan itong si Mang Abner sa nagdaang araw ng kanilang paglalakbay doon. Mga halimaw na nasa antas ng kulay pulang mata. Ayon dito kay Mang Abner, ito ang perpektong pagkakataon sa kanila upang magsanay sa kung papaanong pababagsakin ang mga halimaw na maaring makaharap nila sa mga susunod bang kapatagan na tutunguhin nila. Mananatili si Mang Abner na naroroon sa base upang mangasiwa sa kanilang mga operasyon. Nangako itong si Mang Abner na ituturo niya ang lahat ng kanyang kakayahan at nalalaman pagdating sa paglalakbay dito kila Zen. Ngunit hindi matukoy ni Zen. Para bang may bagay o may ideya sa kanyang isipan ng hindi niya lamang matukoy tungkol dito kay Mang Abner. May gumagambala o nagpapabahala dito sa binata tungkol sa kabaitan ni Mang Abner. Ngunit hindi niya lamang matukoy ng tuluyan. Sa kabila nito ay mas minabuti niya na lamang ang samantalahin ng pagkakataon ng pagtuturo nitong matanda habang nagtuturo pa ito. At naroon ngang tumulak sila kasama itong si Fred, Nonoy, Kulas at Jimeno upang subukan ang kanilang mga sandata sa pakikipaglaban sa mga pulang halimaw. Mga ka-midnight, pamanhin po pero dito na muna nating tatapusin ang ating kwento sa pagkakataong ito. At para po sa mga nagtatanong kung saan nilang mapapakinggan ang Season 1 up to Season 3 at 4 ng ating kwentong Hunyango, bigyan nyo lamang po ako ng panahon pa upang maisaayos ito into compilation pero hindi po natin itong mailalahad dito sa ating channel. Sa halip,
iisip po tayo ng paraanan o iisip po tayo ng way, iisip po tayo ng method kung paano itong mapapakinggan ulit ng ating mga tagapakinig nang hindi pong lumalabag sa mga patakaran ng ating platform. Pero definitely hindi po ito dito sa Midnight DJ. Pero mag-abang na lamang po kayo ng anunsyo natin. Wala pong eksaktong date kung kailan natin itong maibibigay sa inyo pero pagsisikapan po natin. Marami po tayong naka-line up ng mga projects or gagawin. Kaya naman po sana ay habaan natin ang ating pasensya. Para sa mga bagong nakikinig pa lamang sa ating series, ay pasasaan ba magagawa din natin to? Anong mangyayari sa ating mga manlalakbay ngayong tila yata nag-uumpisa na ang kanilang exposure sa mga halimaw? Ano nga ba talaga ang lihim nitong si Mang Abner at bakit silang tinutulungan? Ano ang pangamba na nasa isipan ni Zen tungkol sa posibleng mangyari sa kanila dito sa kanilang paglalakbay? At gaano kapeligroso ang mga pangkat ng manlalakbay o mandirigma na nag-oobserba at nagbabalak na agawin sa kanila ang mga sandata. Natunghayan natin ang iba't ibang katangian, anyo at mga halimaw na naroroong maaari nilang makasagupa. Nakakalungkot nga lang na sa umpisa pa lamang ng kanilang paglalakbay sa ikalawang kapatagan, marami na ang nagbuwis ng buhay. Marami ng manlalakbay ang nasaksihan nilang namatay, kabilang ng isa sa mga malapit sa kanila, mga bagong kasamahan at kaibigan. Meron pa kaya na malalaga sa mga tumutulong sa kanila? Mananatili kayang ligtas si Mang Abner hanggang sa maituro sa kanila ang lahat ng dapat nilang matutunan. Yan ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Kaya naman mag-like, comment at mag-share na rin po ng ating video at mag-subscribe ka na kung hindi ka pang nakasubscribe. Again po, available na po ang ating membership dito sa ating channel since naibalik na po ang ating partnership sa platform na ito. Kaya naman po sa mga ibig na sumuporta sa pamamagitan ng membership ay magpa-member na po kayo. Maraming salamat. Ito po ang inyong narrator na si Sir Mark ng Midnight DJ, Tagalog Horror Story.